Ama, ang aking labi. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito. Be our great teacher. Salamat po, Panginoon. Anoint this word, anoint this message, and anoint thy servant. And Lord God, salamat. Salamat sa kapangyarihan ng kapahayagan ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, Ama. Make our hearts, O God, receptive sa mga salita na nais pong ipabatid sa bawat isa po sa amin. Give us a teachable spirit, Lord. Give an attentive ear, Lord God. Lord, Holy Spirit, whatever wiles and plans of the enemy in this place, we nullify them. We rebuke them, O God, even the dull of hearing, in Jesus' name. Even, O Lord God, yung mga distraction, O God, at this moment. Lord, nawa marong pong paggalang sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Sapagkat, Lord, ikaw ang Diyos, O Lord, na nitatangal sa lugar ito. Where your name is lifted up, you will draw more souls unto it, O God. Kaya, Ama, salamat. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito, O God. Lord, we entrust everything into your mighty name. Into your mighty name, in Jesus' name. Amen and amen. So, isang malakas na palakpak po sa ating Diyos ng buhay. Gaya ng ating pong nabasa kanina na alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong manbubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad ninyo sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? So kindness, ano po ba yung kindness? Kabaitan. Kindness not wanting to hurt anyone or cause them in pain. Ang kabaitan po, ito po yung isang bagay na hindi po sinasadyang sumasakit ng damdamin o nagkokos o nagiging bunga ng pagsakit o pananakit ng damdamin. In the Bible, it is a proactive, passionate, and often undeserved act of love, reflecting God's character rather than just a polite emotion. It is defined as a fruit of the Holy Spirit, gaya ng ating pong nabasa na Galatians 5:22-23. So, the source of kindness is the holy or the fruit of the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Ang source po ng kindness, it is the fruit of the Holy Spirit and its power. Amen? The fruit produced in God's children as they allow the Spirit direct and influence their life that they destroy sin's power, especially the act of sinful nature, and walk in fellowship with God. Ang bunga ng Santong Espiritu po, ito'y source ng kindness. Di po ba? Kung ang banal o ang prutas ng banal na Espiritu, the fruit of the Holy Spirit ay patuloy na nananahan sa atin, hindi po ito. Bakit sinasabi dun sa Ephesians 4:32 na, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Bakit pa rin nandoon yung sama ng loob, nandoon pa rin yung galit, nandoon pa rin yung pambubulyaw o puot sa kapwa natin? Siguro po, minsan nalalaglag yung fruit of the Holy Spirit, di po ba? Kung minsan nagagalit po tayo, amen? And we are not exempted. Kung minsan, nambubulyaw po tayo kahit wala po naman sa oras. O kung minsan, tayo po ay may galit, may sama ng loob, hindi ka lang pinansin. Bakit nalalaglag yung self-control natin? It's because the fruit of the Holy Spirit ay hindi po natin laging inaasam. The source of kindness, it is the fruit of the Holy Spirit and the power. Amen? Ang kapangyarihan ng bunga ng Santong Espiritu ay dapat makita po sa ating birang mga Kristiyano. Amen po ba? Sabi ng ganito, sabi ng the source of kindness, sabi niya, what are the sinful nature? Ano po yung mga sinful nature na nakikita pa rin sa atin kahit tayo na po ay mga born-again Christian? Kuminsan po, di po ba? Kanya-kanya po tayo po yung may inggit po tayo. Bakit si ganito, binigyan ng ganun, ako wala. Dapat sa ganito, na nilibre, ako hindi. Hindi po natatanggal. Even yung selfish ambition, meron po tayong pansariling ambisyon, o meron tayong galit, yung hatred, yung jealousy, yung impurity, meron pa rin sa atin pong mga isip. Even yung drunkenness. Ito po yung mga sinful nature. Sexual immorality. O ito yung mga witchcraft o nag-iindal pa rin pa tayo sa mga black magic.
Meron pa po dito ba na nag-exercise na tumitingin sa kanilang mga horoscope? Meron pa dito na nagpapahula? No, amen. Our hope is in the Lord. Amen? Kung minsan po, dapat po iset aside po natin ito. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. Dapat po ito ay mananatili. Sabi niyang ganun, this fruit produced in God's children as they allow the Spirit to direct and influence their life, that they destroy the sinful power. Kung tayo po ay puspos ng bunga ng Santong Espiritu, na-destroy po itong jealousy. Ito po yung impurity, ito yung envy, yung jealousy, yung hatred. Amen po ba? At kapag ito'y nag-aaray sa ating mga buhay, kailangan kong isuot o kailangan ko pong panatilihin yung bunga ng Santong Espiritu. Amen? Amen po ba? This sinful nature must be resisted and put to death continually through the power of the Holy Spirit. Romans 8:4-14 po yan at Galatians 5:17. Kailangan po natin i-resist ang mga sinful nature na ito na nag-a-arises sa atin. Sometimes hindi po natin maa-avoid yan. Amen? Comparison. Minsan yung pagseselos. Mas mahal ni Sister Len si ganito. Nililibre niya si ganito. Si Pastora, mas mahal niya si ganito. No. We are all equal in the sight of God. Amen po ba? Amen. Pumalakpak nga tayo sa buhay na Diyos. Amen. So we must resist and continually put to death all this sinful nature na nag-a-arises po sa atin bilang mga anak ng Diyos. And always clothe. Sabi niya, number 2, kindness is a command. Why? Clothe yourself. In Colossians 3:12, sabi niya, therefore as God-chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. As part of our daily character, much like putting on garments, it represents a conscious, consistent choice to act with love and forgiveness, reflecting the character of Christ. Bakit a command? Clothe yourself. Sinasabi ng Panginoon, gamitan mo ang sarili mo ng humility, ng love, with compassion. Hindi lamang pong mahalin mo yung gusto mong mahalin, no? Amen? Tayo nga po ba, minahal po ng Panginoon despite na tayo po'y makasalanan. Romans 8, amen po ba? Tayo po, 5:8 yun, na kung saan hindi po natin deserve na mahalin ng Panginoon. Hindi po natin deserve yung compassion ng Panginoon. Pero ang sabi niya, clothe yourself. Bakit? Kung paano po natin dinadamitan ang ating outward na buhay, tingnan natin yung compatible sa ating sarili, ganun din po yung ating inward. Amen po. Yung ating karakter. Amen? Maaring maganda tayo sa labas, panlabas, pero yung loob natin, what contains our inner being? Is it pure ng galit? Bitterness? Bitter ba tayo? No, amen. Ay, hanggang patay, hindi ko yan patatawarin. Alam niyo po, hindi ko po ito malilimutan. Kung hindi ka marunong magpatawad, ako mismo, kung hindi ako nagpatawad, ikinukulong ko ang sarili ko sa bitterness, sa hatred, sa lahat ng bagay. No? But because ipinaranas ng Panginoon ang pag-ibig niya sa akin, niyakap niya ako, anak, mahal na mahal kita. Amen? Magpatawad ka. Sino po dito na hindi pa marunong magpatawad? Hindi ko nakakalimutan yung kapatid na yan, yung ginawa niya sa akin. And yet sabi nga, ayoko siyang makita. Forgive and forget. Yun po ang utos ng Panginoon. It is a command. Forgive. Be patient sa iyong mong mga kapatiran. Sa ating pamilya, paano po natin na-exercise yung patience sa kanila, yung gentleness, yung kindness. Hoy, ako masusunod, ako ang matanda dito sa pamilyang ito, ako ang naghanap buhay, ako ang nagpapadala. Hello, meron akong kakilala noon sa Hong Kong. Dahil siya ay nagpapadala ng allowance sa pamilya, lahat ng gusto niya kailangan masunod. No, amen. You need to submit to your parents. Humility. And yet, born again na siya. Dapat hindi po. Kailangan ma-exercise po yung humility and humbleness. Hindi po ibig sabihin na to say sorry means you are wrong. But to say sorry means you are strong. Amen? Alam niyo po nung sinabi na ako yung nag-cause, alam niyo, binabasa ko yung salita ng Diyos, kung sino yung tao na naging sanhi na ang kanyang kapatiran ay na-stumble,
Alam mo po, nakakatakot eh. Mas mabuti na lang na ibaon mo yung sarili mo namin. Bato para, alam niyo po, nalungkot ako. Pinuntahan ko nga si Sister Lorna dahil ang sabi nila ako yung cause kung bakit. Ilang araw ko yung inisip, Panginoon, kung ako yung sanhin na wala pamilyang ito, Lord, anong gagawin ko? Kaya ako, in-approach ko po ang pamilyang iyon. Umiyak ako. Sabi ko, Sister Darlene, nandirito ako sa iyong harapan, humihingi ako ng sorry. Ewan ko ba kung bakit kasi ako ganito. Laging nakangiti, tumatawa. Hindi ko naman sinasadya na ako'y tumatawa. Maybe if they interpret me, pero I still approach them. Bakit? Kasi I need to show them my humility na gusto ko silang abutin. Mahal ko sila eh. They are special to my life. They are part of a JIL family. Amen? If somebody wrong us or somebody na meron tayong nasaktan, wag natin pong kaligtaan. Wag natin sabihin, ako ang nasaktan eh. Siya dapat ang lumapit. No, we need to exercise humility. Amen? Amen po ba? Wala akong kasalanan sa kanya. Bakit ako lumalapit? No, amen. Si Kristo nga po ba lagi niyang itinuturo, magpakumbaba po tayo. Magpakumbaba. At nagpapasalamat tayo dahil meron po tayong pastor na lagi pong pinapaalala sa atin na magpakumbaba. Hindi porke naman sinabi niya magpakumbaba, lagi tayong nagkasala. Humbleness, reaching out. Amen po ba? Amen po ba? Kailangan clothe yourself with humility. Kung ano po yung lumalabas, anong itananim mo, yun ang siyang aanihin mo. Amen? Generosity, kindness, kabaitan. Mabait lang po ba tayo sa mga mababait sa atin? Eh kahit nga, how can we win soul kung yung mga mababait lang ang ating pong lalapitan? Kailangan po, we will take the risk. Take risk in approaching kahit sila po ay mataray. Amen po ba? Take risk. Take the risk. Kailangan po tayo po magpakita ng compassion. Hindi lamang po yung kay tutulong dahil may nakakita o kailangan mo magbigay. Dahil may inaasam kang kapalit, no, amen. Oy, bigyan ko, ginako ka alibabagota kay dananosuyakan kang atang biya. No, amen. Don't expect for in return, amen. Amen. Kailangan po damitan natin ang ating sarili. Sabi niya, as part of our daily character, mas like putting on a garment, it represents yung constant choice to act with love and forgiveness. Amen? This kindness is not just past feeling, but a daily outward expression and in inner renewed nature. Sabi nga dun sa Proverbs 3:3-4, let love, faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the table of your heart. Amen? Then you will win favor and a good name in the sight of God and men. Amen po ba? Ilagay po natin, tayo nga po ba mga kababaihan, naglalagay tayo ng necklace, mga adorable na ano dyan, jewelries, para tayo magiging presentable. Tayo bilang mga Christian, ano pong adore o ano po yung mga jewelries o ano pong dapat natin ilagay sa buhay natin? The fruit of the Holy Spirit. Amen? We will gain favor. Amen? Kung titingnan po natin, yung command na damitan natin, then you will win favor and a good name and sight of God and man. Tayo po, marunong po ba tayo magpigil sa ating mga sarili? Minsan nagagalit na po tayo. Kung minsan yung mga children, nakikita niya po tayo yung ating pong good example as a follower of Christ. Amen po ba? Kailangan po idamit po natin sa ating mga sarili. Clothe ourselves with humility. Amen? Sabi dito, be kind to yourself before others. Sabi nga, may nagsabi na, paano ako maging mabait sa iba? Eh, ako nga, hindi ako maging mabait sa sarili ko eh. Hindi ko nga alam kung paano ako maging mabait. Hello? Kailangan po, kung anong kinukumpisal po natin, magkumpisal po tayo ng mga mabubuti. Sabi niya, believers are commanded to be kind to others, specifically because with the kindness we receive from Christ. Kailangan po tayo mga mananampalataya, i-exercise po natin. Ito pong mapagpatawad o kabaitan sapagkat tayo po yung unang recipient ng kindness ng ating pong Panginoong Yesus. Amen? Sino po ba tayo sa harapan ng Panginoon? Wala. Kung wala ang Kristo sa puso natin, we are nothing. But
we people without, kung tayo, ang Panginoon, wala tayo, still He is a God. Amen? Pero mind you po, apart from Him, wala po tayong magagawa. So kailangan po pagpipigil sa sarili. Amen? Kailangan po natin pigilin ang ating mga sarili na gumawa ng anumang bagay na magbibigay ng sama ng loob ng ating Diyos at magbibigay ng kapulaan. Tayo po dito, tayo'y tinitingnan. Mataas ang expectation ng tao sa atin dito, church. Amen po ba? We, family of Christ, mataas ang expectation ng mga tao. So we need to exercise yung magandang family relationship. Amen? Sa atin po, tayo po isang pamilya, tayo po'y tinitangala. Amen? Tayo po ay kailangan makitaan po tayo ng mabubuting gawa dahil tayo mismo ang recipient ng kindness ng ating Panginoon. And last po is, kindness is in action. It is a verb, action. Kailangan po yung kindness in action can be practiced in a various settings. Ano ba? Paano po ba? Sabi niya in 1 John 3:18, Dear children, let us not love with words or tongue, but with action and in truth. Dapat po tayo, magmahal po tayo ng katotohanan at ng may paggawa. Amen. Mahal na mahal ko yan, pero naririnig mo wala siyang bigas at may kakayanan kang magbigay ng bigas. Bigyan mo siya. Amen. Love in action, kind in action. Amen. Magbigay po tayo sa ating tahanan. Paano tayo nagiging very kind sa ating tahanan? Kapag may nag-uusap yung mga magulang, ikaw ba na bata, mag-i-interrupt ka? Kailangan without interrupting, bilang pagpapakita ng kabaitan mo, huwag kang sumabat kung hindi ka ang kausap. Amen? Mga magulang o mga anak, paano nyo ba pinapakita yung kindness nyo sa mga magulang nyo? Tinutulungan nyo ba silang mag-igib, maglaba? O ikaw na lang nanay, trabaho mo yan kailangan ko mag-aral ng mabuti para naman maganda ang aking record sa school? Is that showing kindness? O baka naman inuutusan ka, madabog-dabog ka dyan. Marmar po tayo ng marmar. That is not kindness in action. Especially tayo po, mga kabataan. Tayong lahat po, dapat sa bahay po nakikitaan ang kindness. Sa inyong mga asa-asawa, pinagtitimpla nyo ba ng kape? At ang mga asawa nyo, nagpapa-thank you din ba? Hello? Natutuwa ako sa turo ni Pastor Alan. Praise the Lord. Kindness in home. Kailangan po na hindi lang babae maglaba o mamalansya. Kung kailangan nyo naman tulungan sila, tulungan nyo po. Amen? Mga nanay. O si Kuya Cesar ang tagalaba. Amen? So kindness. Na-appreciate, gumagaan po ang trabaho. Sa community po natin, sa workplace po natin, tayo, paano po tayo nagpapakita bilang kind sa kanila. Sa ating trabaho, ayoko yan, tapos ko na yung trabaho ko, bakit kita tutulungan? No, amen. Kailangan tulungan mo makita yung bunga ng Santong Espiritu sa buhay mo bilang anak ng Diyos. Amen? Sa iglesia, paano natin ipinapakita yung kindness? Tayo lang ba'y maglilinis dahil nakikita ng iba? No, amen. Kahit merong nakakakita o wala, gawin mo po ito para sa luwalhatian ng ating pong Panginoong Yesus. Amen? Kindness is not being nice but involve active sacrificial love such as forgiving others, serving those who are in need, and blessing those who oppose you. Kuminsan hindi po tayo po, lahat ng tao, nagigain po natin ang kanilang approval. Sometimes, may galit sa'yo, may nagmamahal sa'yo. Amen? Hindi natin po magigain ang approval lahat ng tao. Minsan merong yung napiplease sa'yo, minsan meron namang ayaw. Pero, kindness is doing, ito po because mahal natin ang Panginoon. Ipakita po natin na tayo maging mabait. Sabi nga, love those who are unlovable. That is showing kindness. Hindi naman siya kaibig-ibig Kailangan po, i-practice po natin ang kindness. Iwaksi po natin yung mga matatagal ng mga bagay na hindi po forget all the past and dwell kung ano po yung mas nakakabuti. Lalong-lalo ngayon, pinagtitingnan po tayo. Pumapalakpak ang kaaway kapag nakikitaan niya po tayo ng dibisyon sa iglesyang ito. Amen? Kailangan po natin magiging steadfast, stand firm sa ating pong relational aspect bilang brothers and sisters. Amen? Magtulungan po tayo. Hindi ko yung gagawin ko tayo, hindi ko naman assignment.
Kaya nga kahapon, sabi ko, maglilinis, kawawa naman yung mga kabataan o KKB na assign. Kasi alam natin yung kanilang schedules, yung mga nagtatrabaho. So because of our kindness, yung iba, nandirito, naglilinis. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanila pong mga buhay. That is showing kindness. Hindi porke hindi mo schedule, hindi mo gagawin. Gagawin mo yun because mahal mo ang Panginoon. And you want to show your kindness. Amen? Dahil kung nakikita po yun ng iba, gagayahin po. Kung yung ibang mga unbeliever nga, they can do kindness, how much more tayo pong mga anak ng Diyos. Dapat po tayong makikitaan. It is an open rebuke sa atin po kapag tayo po mas po naunang nagpapakita ng kindness po ang ibang tao. Sino po yung isang recipient po ng kindness? Example po sa buhay po ni David at ni Mephibosheth. Yung breakthrough kindness that brings favor. Naranasan po ni Mephibosheth yung favor dahil sa ginawa ng kanya pong tatay na si Jonathan. Amen? Kung basahin po natin 2 Samuel chapter 9, verse 1 to 12, alam po natin yung kung paano na-gain po yung anak ni Jonathan ang favor, yung kindness na ipinakita ni Haring David. At ang the great and ultimate na source ng ating pong kindness, it is the biblical worldview, the ultimate source of kindness is God Himself. Amen po ba? God is the maker of all things and the one from whom all kindness stems. He is described as an abounding in kindness and possessing an steadfast love that never ceases. Nehemiah 9 chapter 17 verse 17 letter B po iyon. So God is the ultimate, Jesus Christ is the ultimate example na nagbigay po ng kindness. Why? Dahil tayo po, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish. Tayo po iyon, but have everlasting life. Yung kabutihang loob, yung kabaitan ng Panginoon sa humanity. Tayo po ay makasalanan pero inialay niya dahil sa kagandahang loob ng Panginoon. So doon po dapat gayahin po natin yung Christ-like character. Amen? Mahirap pong gawin. Pero nasahin po natin, i-desire po natin sa ating mga puso, ipanalangin natin, nasamahan po tayo, tulungan po tayo ng Panginoon na magawa yung fruit of the Holy Spirit na ito upang sa ganon, maiwaksi. Sabi nga doon sa Galatians 4:12 na lahat po, magpatawad, maging mabait po tayo sa isa't isa. Dahil sino? Si Kristo'y nagpatawad sa atin. Who among us na hindi pa nagpatawad? Hindi pa yung naka-get over sa mga nangyayari. Kami ni Ate Evelyn, naka-get over na kami. Amen. Very close kami niyan. Para kami si David at si Jonathan ba yan? Amen po ba? So kung siguro hindi ko po nararanasan, siyempre ako nagkasala, naggalit, nagkaroon ng puot, o lahat na ng klaseng galit. Ayoko makita yung mukha niya. Pero because of God's extending love, who am I to harden my heart? Amen po ba? Sino ba tayo? Sino ba kayo? Sino ba ako na magmatigas ng puso kung inuudyukan ka ng banal na espiritu? Anak, palambutin mo ang puso mo. Amen? Palambutin natin ang ating mga puso. Hello? At kung meron naman dyan yung pilit na wasakin naman yung ating pong relational aspect, ipag-pray po natin. Ipag-pray po natin. Amen? At ito po paalala po sa atin in showing kindness, dapat po i-reach out po natin yung mga nawawala. Amen? Huwag lang po tayo makontento na tayo-tayo na lang. Amen? Baka magsawaan tayo ng mga mukha. We aim to go out and reach them, showing kindness. Kung kailangan naman na dalawin natin sila at dalahan sila ng kung ano-anong pampalubag loob, hello, we will do it. Amen? We will do it. Dahil ito po, kung hindi dahil sa pag-ibig ni Kristo sa atin, hindi natin kayang gawin. So salamat po. Ako'y tapos na po. Alam ko, nawa, meron pang naiwan sa atin sa gabing ito, exercising kindness. Amen. To God be the glory po. Hallelujah. Sister Melly, for your kindness in delivering that madamdamin na teaching.
madamdamin, may hugot, may mga, ano ba yun? The word of God is a double-edged sword, sabi niya. Talagang umaano sa puso. So, kumakatok sa ating mga puso. Tandaan natin ay kindness is a command. Ha? If it is a command, it is the command of God. It is the command of God. Palagi natin tandaan. At isang napag-aralan ko ngayong hapon is, kindness can change lives. And then kindness is also an investment in the future na hindi pa natin nakikita. Amen? It is also an investment. So, tandaan po natin yan. At tulad ng sinabi ni Sister Melly kanina, ay reach out. Reach out. Kung ma-reject na naman, okay lang. Kung kayo ay i-reject, hindi papansin, sabihin mo na lang, God, thank you. Dahil ikaw ang unang nakaranas ng ganun. At ako ay bilang partaker of what you have done, of your sacrifices. I am one with you, Lord. Kung nakakaranas tayo ng ganun, it is because we are one with God. Amen? Kaya kung nakaranas kayong ganun, Lord, thank you. Because I am one with you. In your suffering, in your being rejected, I am one with you. Kaya tumatawa lang ako kung ako ay nire-reject. Dahil alam ko nireject din nila si Lord. So, praise God at that's it. And let's continue praying for one another. Tulad ng ni Brother Patrick din kanina, patuloy natin silang ipanalangin. Amen? Let's not give up praying for them. Let's not give up praying for them. Ha? Praying for one another is also a form of kindness. Tandaan nyo yan. Ha? Praying for one another is also a form of kindness. Kindness din yung ipapanalangin mo yung kapwa. Ipapanalangin para sa pagbabago, ipinapanalangin sa ingatan sila ng Panginoon, napagpalain sila ng Panginoon. Never, hindi ako nag-agree sa imprecatory prayer. Palagi tayong ipanalangin yung ikakabuti ng ating kapwa. Amen? Kasi kung ano yung iwini-wish mo sa inyong kapatid na maganda, alam mo, babalik din yan sa iyo. Amen? Amen. Amen. So, again, isang kanta nga. Kanta tayo. Okay, announcement. Bago tayo yung announcement para bukas, 20 na atay nakalista dun eh. Ha? Oo, sa Friday. Pero advance, natin. Dapat yung mga sina Shamsi, mag-attend ng mga ito eh. Sina Hana. Sana walang, sina Hana, Noah. So, Faith. Ngayon, bukas, meron tayong funeral service dun sa Liwan Sur para makauwi tayo ng dahil medyo maano yung lugar na yun. It's a must na dapat 4 o'clock nandito na tayong lahat para makaalis na tayo. Okay. 4 o'clock yung alis natin, ha? No, pwede laman, maritere-pere, katartararon. Ay, kung sinabi natin,